Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang inyo pong awitin na narinig is I Bowed on My Knees and Cried Holy ni Michael English sa kanyang album na pinamagatang Gospel. So wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan or Proverbs chapter 17 verses 14 to 19. Tapos tatalon tayo sa 27 to 29. Proverbs chapter 17 or Kawikaan chapter 17 verses 14 hanggang 19. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Ang umahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Walang pakinabang ang hangal, gumugol man sa pag-aaral, pagkat siya'y sadyang walang muwang. Ang kaibigan ay mapagmahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Talon po tayo sa verse 27 hanggang 28. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang mangmang na hindi madaldal ay isiping marunong kung hindi siya magsasalita at ang bibig ay laging tikom. Pag-uusapan po natin sa umagang ito ang pamagat na quarrel, yung away po, yung hindi pagkakaunawaan. Atin pong narinig sa salita ng Panginoon, kanina sinabi doon na ang kaguluhan ay parang dike, na dapat ay sarhan bago lumaki. Kasi kung butas ito ng isang dike, later on, magkukos ito ng flood at hindi natin mapapansin, malaki na pala ang pinsalang na idulot nito. Hindi lang kunting tubig ang lumabas, kundi lumaki ang butas. Minsan hindi natin napapansin yan sa mga bagay-bagay. Kunting salita ay pwedeng makaapekto sa nakapalibot sa atin. Another point na binanggit niya dito is kung humatol tayo sa mga taong walang kasalanan, tayo ay haharap sa ating Panginoon sa ating paghatol sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Matthew na huwag kang do not judge so that you will not be judged, Kasi kung titingnan natin, maraming mga taong nag-iisip ng hindi mabuti sa kanyang kapwa. At minsan kahit kunting salita lang ay nakapag-cause ng isang malaking trouble para sa kanya. Meron pa siyang sinabi dito na ang taong ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Maging ang kaibigan ay makukonsider na kapatid in times of needs. Kasi nga sabi din ng Proverbs na better is a friend that is close than a brother that is afar off. Kasi kahit sabihin mong malayo, meron kang kapatid, pero kung malayo naman yan, hindi yan nakakatulong. Sino makakatulong? Of course, yung mga kaibigan mo. Now, quarrel ay nakakatakot po yan sa isang Kristiyano. Kung meron tayong mga bagay nagkokos ng misunderstanding or quarrel sa loob ng iglesia o sa loob ng isang pagkaibigan, kailangang isitil. Bakit? Baka pa po lumaki at mag-cause po ng malaking trouble. So my challenge is so simple. Hanggat maaari, let's maintain the atmosphere of unity and love and acceptance to everyone, kahit sino pa man sila. There's a light in the darkness. There's a love that's true. And Jesus is waiting. He is waiting here for you. Go quickly now before they close the door. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin mo po na inyong narinig ay The Altar ni Ray Boltz sa kanyang album na All the Best of Ray Boltz. Patuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral sa quarrel. Sinabi ko po dito, a man of understanding learned to tame his tongue. Kung tayo isang tao na puno ng pag-uunawa, kaya natin i-control ang ating dila. Yun po yung prinsipyo na naintindihan ko. Kasi itong dila po natin ay napakaliit lang pero napakadelikado. Quarrel is the root of the word chaos. Kung may root word man ang word na chaos, I know,
ang ugat niyan ay yung quarrel. Maliit lang po yan na bagay, pero magkukos po yan ng kaguluhan, no? Sa nakapalibot sa atin. Another point po, our tongue is just a 3-inch tall that can kill a 6-foot man. Tingnan niyo po, napakaliit, no? 3-inch tall lang siya, pero kaya niyang pumatay ng 6-foot man. Kaya mag-ingat po tayo sa ating dila. Kaya nga po sa Aklat ng Santiago o sa Book of James, atin pong makikita kung paano tayo pinaalalahanan, kung paano gamitin ang dilang ito. Another point, a fool is called wise when he learned to close his mouth. Ang tao daw mangmang ay tawaging napakatalino kung kaya niyang itakip o kaya niyang iksara yung kanyang bibig. Ano pong ibig iparating niyan? To be wise, you have to understand that there are times that you have to keep silent. You don't have to say anything, just keep silent, no? Kasi mapagkakamalan kang matalino kung tayo ay marunong magsara ng ating bibig. So we have to learn how to close our mouth once in a while so that we cannot offend anyone in our lives. Remember this quotation that I want to bring with you. Quarrels among believers in Jesus Christ brings dishonor to Him. Kung tayo po'y nag-aaway, tayo po'y nagsisiraan, hindi po ang kapatid natin ang ating sinasiraan. Sinisiraan po natin ang ating Panginoon. Because every one of us is representing Christ. At kung halimbawa man po, tayo din ay naka-offend sa ibang tao, ito po ang nais ko iparating. We are representing Christ. We don't have to offend anyone. But if ever they have offended despite of what we have done, sa kanila na rin yun, no? But, it's not our task na siraan sila. It's not our task na magsabi ng masama against sa kanila. It's not our task na ipahiya sila sa maraming tao. Why? Because they are also part of Christ. So, ito lang pong nais ko iparating. We don't have, or we don't want to dishonor Jesus Christ. We want to honor Him with our lives. Last point po, bago ako magtapos. Two cannot quarrel when one will not. Two will not quarrel or cannot quarrel when one will not. Kung meron mang quarrel na mangyari, dapat may isa na hindi magsasalita. Bakit? There will be no quarrel happens kung ang isa ay hindi na magsasalita. Para rin yung tennis na laro. Kung ang isa ay hindi gaganti, walang larong mangyayari. So, ibig sabihin, ganito din po yan sa quarrel. Kung sasagot ka, sasagot sa sinasabi sa'yo, what will happen? Patuloy at patuloy ang quarrel na yan. Pero pag sinabi mong tama na, tigil na, then the issues stops. So, my challenge is so simple. When someone starts the quarrel, we don't have to engage to the battle. God bless po.